Hello! Kasama mo ang Analytical Community Guru, Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isasaalang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Maaari mong ipaus ito kung kailangan mo. Iminumungkahi namin na tingnan mo ang bawat parameter ng kumpanyang pinag-aralan ng mas malapit. Ihahambing namin sa iyo ang mga kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Grocery Outlet Holding Corp., ticker, GO. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula Agosto 11, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets, kumpanya Grocery Outlet Holding na bibilang sa subkategory Retail Product, 32 kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri. Titingnan natin ang talahanayan ng order na mas malapit sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 1.5 sa 10 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1 puntos. Kung titingnan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuuan, makikita natin na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.8. Laban sa marka ng kumpanya na 1.5 puntos Grocery Outlet Holding Corp. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Grocery Outlet Holding Corp. At mga subkategory na kumpanya, nakikita natin na mahigit 12 buwan ang shares ng kumpanya Grocery Outlet Holding Corp. Nagpakita ng dynamics ng minus 0%. 38.3% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya Grocery Outlet Holding nagkakahalaga ng $1.82 bilyon. Ang market capitalization ng subkategory ay $1,469 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $1.1 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subkategory ay $170 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Grocery Outlet Holding Corp. Sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 0.124%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.66%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng organisasyon ay umaabot sa $1.755 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay 148% ng kapital ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng utang ng kumpanya, masama, minus 1 punto. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 224.5, na may average sa subkategory na 40.6. Pagsusuri ng presyo ng stock sa ratio ng tubo ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $8 milyon. Inaasahang magiging $70 milyon ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 0.4. Average sa subkategory 1. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa mga ratio ng kita kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $4.510 milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa $8.661 bilyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang margin ng benta ay 0.2% na may average na 2.5% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.061%.
Ito ay 103% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $788,000. Habang para sa subkategory ito ay $370,000. Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay $3,500. Na may average para sa subkategory, $6,600. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay $1,755,000. Subkategory, $373,000. Benta sa bawat rating ng empleyado kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 17.3%, na may average para sa subkategory na 1.4%. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 78% para sa kumpanya Grocery Outlet Holding Corp. Habang para sa subkategory ang antas ng RC, 14 na, ay 67%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $18 oras 55 minuto. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $16 oras 32 minuto. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian. Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya Grocery Outlet Holding Corp. Sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng sell trade sa $18 oras 54 minuto. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mahinang paghahalaga at takbo ng presyo. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 14 na oras 4 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 23.04. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong sarado ang order sa pagtatapos ng session sa Setyembre 1, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, YY ang magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system, Guru Markets.